Imbis na flood control projects, nature-based solutions daw ang kailangan laban sa malalakas na ulan at baha ayon sa ilang eksperto. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Patuloy ang investigasyon sa flood control projects at paglaban sa korupsyon na dala nito, hindi naman humihinto ang pagdating ng mga dilubyo, pag-uulan ng malakas at pagbabaha. Kaya para sa environmental urban planning experts, kailangan na ang nature-based solution to flood na sustainable o long-term. Isa sa mga inihaing solusyon ay ang paglalagay ng underground rainwater cisterns o ipunan ng tubig ulan na maaring magamit sa paglilinis, paghuhugas, pagdidilig at iba pa. Sa matataong lugar, maaari daw itong ilagay sa ilalim ng basketball court. Samantalang sa maluluwag o malalaking lupain, maaring maglagay ng mga water detention ponds. May ganito na raw sa Bonifacio Global City. Ayon kay Dr. Nathaniel von Eisendel ng Philippine Institute of Environmental Planners, matagal nang pinopropose sa mga concerned agencies ang nature-based solutions to flood pero hindi ito pinapansin. Yung tanong mo kanina, bakit hindi nga na-appreciate yung nature-based? Kasi walang source ng ano dun eh. Kasi mura lang yun eh. Kumpara dun sa mga infrastructure ng baha. Yung nature-based solution, siguro wala, maliit lang yun. So parang hindi enticing dun sa mga nasa posisyon na itulak yung mga ganong klaseng project. Kasi wala silang makukurakot dun. Bukod sa cisterns, maaari din daw magkaroon ng rain garden ang Pilipinas, gaya sa UK, Singapore, Canada, Australia at New Zealand. Ang rain garden ay pumipigil sa stormwater runoff at nafi-filter pa daw nito ang tubig. The roads are sloping into a drain which is developed as a garden. So and it's not cemented. So the rainwater that flows into it gets absorbed by the ground, and it replenishes the underground aquifer. So it also helps replenish the source of drinking water. Para sa mga eksperto, hindi raw flood control projects ang kailangan, kundi science-based floodwater management. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.